So mga par, kulang-kulang isang buwan na lang nga po mangyayari na ang comeback fight ng Japanese Monster na Naoya Inoue sa bansang Amerika kalaban ng kanyang WBE number 2 contender na si Ramon Cardenas. Kung saan sa ngayon po mga idol, maraming mga legit boxing site ang naglabas ng report patungkol sa ticket selling ng laban ng Japanese Monster. At kagaya sa ina-expect natin mga idol, napakahina ng bintahan ng ticket ni Inoue sa kanyang paparating na laban. Wala naman may nilabas na numbers mga idol kung magkano na ba ang nasold na ticket o ilang ticket na lang ang pwede ibenta para mapuno ang T-Mobile Arena sa Las Vegas. Pero ayon sa mga experts mga idol, talagang dead selling daw ang ticket ni Inoue. At para sa atin mga boss, may tatlong rason lamang dahilan kung bakit hindi masyadong mabenta ang laban ni Inoue. Una nga mga idol dahil may kasabayan ito na laban, ang Fatal Fury Boxing Event na maglalaban dito mga idol si Ryan Garcia, Devin Haney at Teofimo Lopez Jr. Araw lang ang pagitan sa laban na to kay Inoue. May Canelo Alvarez pa kalaban si William Skull. Pangalawa mga idol, lousy ang pag-promote ng laban at placement ng laban. Pasok nga dito mga idol ang mahinang undercard at syempre ang mahinang kalaban ni Inoue. Sana nga dahil magpapakitang gilas si Inoue sa Amerika, pinalaban sana ito mga idol sa may pangalan. At pangatlo mga idol na palagi nating sinasabi, walang paki talaga ang mga American boxing fans kay Inoue. Kumbaga ba't sila gagastos sa laban ni Inoue na hindi naman ito kilala sa US? At mas mabuti pa igastos na lang nila ang pera nila sa laban ni Ryan Garcia o di kaya kay Canelo Alvarez na legit na mga American boxing superstar. Ibig sabihin lang talaga nito mga idol, pan-Japan lang talaga si Inoue. Bagamat sa ganitong senaryo mga boss, na hindi bumibenta ang laban ni Inoue, talagang kasalanan nito ng kanyang promoter ang Top Rank. Alam kasi nila na pang-Japan lang si Inoue, pinalaban ito sa average fighter kagaya ni Cardenas, kaya talagang hindi bebenta ang laban. Sa kabilang banda naman mga idol, George Kambosos Jr. sinabi sa kanyang post na inoperan daw siya ng laban ng unbeaten legend Floyd Mayweather Jr. para sa kanyang comeback fight sa professional boxing matapos ito mag-retire halos 9 years ago na. At masasabi natin mga idol na isang legit na offer to mga idol para kay Floyd dahil si Kambosos mismo ang nagsabi. Kinikilala kasi si Kambosos na pinapublic nito ang bawat update sa kanyang laban at ayon sa mga boxing fans mga idol, tila gagawin lang daw na stepping stone ni Mayweather si Kambosos para sa tunay na plano nito sa paglaban niya sa isang title fight kalaban ng WBC welterweight champion Mario Barrios na willing talaga lumaban sa mga legend kagaya ni Manny Pacquiao. At tila alam na natin mga idol kung saan papunta ang kwento na to. Parang lahat ng napabalita sa laban ni Manny Pacquiao talagang sinusundan ni Floyd at gusto niya mapunta sa kanya ang lahat ng opportunity sakaling bumalik si Pacman sa pro kagaya na lang sa paglaban nito kay Mario Barrios. Alam naman kasi natin mga idol na nakakaramdam palagi ng selos si Floyd bawat merong kukuha na record si Pacman at syempre malaking history ito para sa Pinoy sakaling makalaban nito si Mario Barrios at maagaw nito ang kanyang titulo, kaya gusto talaga agawin ni Floyd ang opportunity kay Manny Pacquiao. Sakaling si Floyd kasi mga idol ang nakasilat kay Mario Barrios maging kampiyon nito sa edad na 47 anyos. Mabibreak nito ang record ni Manny Pacquiao bilang oldest welterweight champion sa edad na 40 anyos mahigit. Ayaw talaga magpalamang ni Kalbo, dapat siya palagi ang bida kay Manny Pacquiao.